Hello guys, for today's video, maghahanap tayo ng trabaho pa Canada at ito na nga may nakita tayo sa IPAMS po. So ang IPAMS po ay isa sa mga agencies dyan sa atin, recruitment agency na legit po sila na walang hinihinging placement fee or mga fees, gaya ng processing fee sa inyong visa. So lahat po ay sagot ng tawag dito agency or IPAM. So ito na nga, may nakita ko dito. So, ito po, fast food supervisor. Ang name po ng agency is a multinational fast food chain in Canada daw. Hindi na sinulat kung anong fast food. Ito naman, fast food manager. And then, itong isa is fast food attendant. And then, yan po, ang nakalagay dito kasi is, ito po yung expiration or expiry date hanggang kailan ang job na ito. So, ito po siya, September 25, 2024. So, may panahon pang mag-apply. Sa mga malayo dyan, okay lang. Kasi, ang application naman is through online. Hindi po sila tumatanggap ng walk-in. May nakalagay po dito. I-click nyo lang yan, yung title ng job na gusto nyong applyan. Ayan, nakita nyo, fast food attendant kasi yung clinic ko. Ito yon. So, pwede po male or female, walang nakalagay kung hanggang taon or yung age limit nila. And then, may panote sila dito. So, sinabi dito, ayan. So, online registration only, no walk-in application will be entertained. IPAMS will invite you for further screening or physical or online via email. So, wala po silang walk-in. Mag-register lang kayo sa email, tawag dito, website nila. So, ang website po, ang link ay ilagay ko po sa comment section para makita nyo din. Sa mga gusto ding maghanap, marami pang mga jobs sa IPAMS. Hanapin nyo lang ang mga jobs na pwede kayong mag-apply. So, ayan yung qualifications. Basahin nyo. So, high school graduate, pwede. 1 year of experience as crew from international fast food chains, gaya ng mga tawag dito, McDonald's, ganyan. KFC, ano pa bang mga international fast food? Yung Jollibee, fast, ano na yan, international na din yung Jollibee. So, excellent communication skill. So, at least wala namang sinabi dito na kailangan mong kumuha ng tinatawag nilang IELTS. So, yan yung description sa magiging trabaho ninyo. So, dito pa. For more inquiries about how we handle your application, click here daw. So, dito, basahin nyo na lang din, no? So, dito, register to apply. Click nyo lang yan, and then, ayan. Ito yung registration. Pag click nyo sa registration, yan, lalabas siya. Ayan, mandatory pre-employment orientation seminar. Ang pagkuha po ng pre-employment orientation seminar certificate is napakadali po. Wala lang isang araw makakakuha na kayo kasi nga online siya. And then, may video po ako parang in-upload ko yan sa Facebook ko, sa YouTube ko, kung paano kumuha, yun nga, yung PEOS certificate. So, ayan. So, ayan yung position applied. Ayan. Kayo na yung mag-fill up kasi nga personal information po ang hinihingi nila. Ayan. I-upload nyo po yung resume nyo dito. Ayan. May pointers din silang nakalagay doon kung paano gumawa ng magandang resume. So, ayan nga. So, ayan po siya. Kayo lang ang makakasagot nito kasi nga, siya, personal information. So, ayan lang siya. Tapos, after nyong sagutan yan, register na kayo. So, ito naman, are you a nurse? So, huwag nyo na yung inok kung hindi naman kayo nurse, yung in-applyan nyo, diba? Ito pa, may nakita pa tayo, pa Canada, ang automobile mechanic at ang truck mechanic. Same po ng company, ang RM Recruitment International. And then, September 17 tong isa. Hindi pala. September 16 and then September 09 ma-expire yung isa. 2024 po. And then, ito pa, heavy equipment mechanic, RM recruitment din, September 18, Canada din. So, ayan siya, no? Structural welder daw, September 01 na po ng, September 01, 2024 siya ma-expire. Tire technician, meron din, August 1. Automotive, RM Recruitment International, August 1 ulit.
Canada. Ito naman, heavy duty truck mechanic. July 29 na po. So, this month na siya ma-expire. Meron pa ba? So, ayan. Tire technician. August 1. Automotive mechanic. August 1. Canada din. Ito pa. Press graphic designer. July 25 na po siya. And then, folding and cutting machine operator. July 25. Printing press operator. July 5. At 25, I mean. Canada po yun lahat yung sinabi ko. And ito naman sa Machinist, RM Recruitment International, September 21, 2024. So, ang nakaano dito kasi sa website ng IPAMS, yung expiration ng mga jobs is hindi siya naka-arrange according sa month. So, dapat i-check nyo talaga para makita nyo din kung hindi pa ba siya expire. So, yan po ang ating gagawin kung tayo ay pupunta sa IPAMS na website. So, that's it guys. At yun lamang po ang ating mga trabahong nakita na pa-Canada po sa IPAMS na agency. So, sa mga gustong mag-apply, mag-register kayo sa website nila. Ang link po ay ilalagay ko sa comment section para mabilis ninyong makita. And then, sa mga interested din dyan, marami din pong mga trabaho. Ang IPAMS, meron sila, iba't ibang bansa, marami silang deployment nga. Kaya, puntahan nyo din ang IPAMS, i-check nyo din baka yung mga experience ninyo or mga trabaho ninyo ay hiring. At paalala lang po, hindi po ako isang recruiter or taga Department of Migrant Workers. Ako po ay gumagawa lang ng mga videos related sa mga job hiring pa-abroad. Kaya kung ako may ang tatanong ninyo sa mga information na gusto nyong malaman, hindi ko rin masasagot dyan kasi nagbe-base lang din po ako sa mga information na kinukuha ko sa kanilang or nababasa ko sa kanilang website. So, kung gusto nyong kontakin ang taga-IPAMS, i-click nyo yung contact us. May mga numero dyan sila. Mga may katanungan, ito po yung nila, information. I-click nyo lang yung contact us at ito po ang lalabas. Ayan. Yung contact numbers nila, and then yung address, yung office hour nila, at may direction pa. So, yan lamang po, guys. Thank you for watching, guys, and see you for the next video. Bye for now.